nabusan lang kahapon at natanggal na. Ayan. Maliwanag pa rin yung panahon kahit may papating low pressure area pa naman. Pero sabi ng dun sa weather forecast ay magiging bagyo siya at siguradong apekto na naman itong Bicol region. Umuwi na muna siya kasi binigay ko na yan para panggatong nila. Maraming panggatong yan. Carpenter at kakaalis lang nila. Ginawa nila ngayon ay yung biga dun sa dito sa maliit na portion na ginagawa. Medyo buting-ting kasi yung paggawa ng ganyan, kaya ayun, inabot sila ng ilang oras. Sa pagpapatuloy ng pagtrabaho dito kina Koy Carpenter ay yan, may iba na naman silang ginagawa or pinagpapatuloy nila yung hindi natapos kahapon, kung saan natanggal na ngayong forma na nabusan lang kahapon at natanggal na. Yan. Maliwanag pa rin yung panahon kahit may papating low pressure area pa naman. Pero sabi ng dun sa weather forecast ay magiging bagyo siya at siguradong apekto na naman itong Bicol region. Kahit na yung tutundukin niya naman ay yung Visayas, Eastern Visayas. Ayan. Nagip pa rin tayo ng ulan. Sana hindi malakas na ngayon kasi yung pa rin din na tanggalin yung tent. Update na lang tayo. I-update na lang tayo dun sa DOST para makapag-desisyon kung tatanggalin yon or hindi. Kasi maraming dyan, yung Christmas lights kailangan tanggalin yan kung sakali. Ayan, updated naman kami pag ganyang may paparating na at ito sila rin mamamain, maglilinis. Kasama siya, hindi ko alam ang pangalan niya. Ayun. Sinisimot niya yung mga basura dyan sa kanal para kung sakaling magtutubig na naman tong kanal na to ay ayun, rin na naman yung basura dun, galing dun sa dyan sa bandang yan. Yeah, at least nabawasan yung basura. Tingnan natin dyan sa taas kung ano nagagawa nila. Wala ko sa galing mo. Okay na ako, hindi ko naintindihan. Gulusing. Nguya. Akyat mo naman tayo. Mas makita natin
yung ginagawa nila. Koy Carpenter. At anilya na sila para sa yan sa portion na maliit na i-slab yan para sa susunod na gagawin dito sa taas. Yan, hindi muna natin sasabihin kung ano yan kasi yan, para may thrill. Siyempre kapag sinabi ko na kung para saan yan ay wala, alam nyo na, din nyo naabangan yan. Ayan na muna siguro unahin nila i-slab, tapos habang nagpapatuyo ng semento sa slab ay ito namang mga poste isusunod. Dahilan sa may paparting na masang panahon, sana naman hindi masyadong maapekto nitong parting to ng Bicol para makapagpatuloy sa paggawa dito sa project. Maganda sana kung ganito lang yung panahon, lalo na magpapasko na. Sana naman humina na lang na humina yung paparting na bagyo para naman masaya yung magiging Pasko natin. Hindi pa nga naalis yung mga tambak dun sa yung mga kahoy na galing dun sa akasya, yung bumagsak ay ayan, uulan na naman. Wala kasi yung mag-aakot niyan, yung katulong ko nung nagputol, si Edwin, umuwi na muna siya kasi binigay ko na yan para panggatong nila. Maraming panggatong yan. Na rin yung tubig dito sa katabi galang Kusonan. Kasi yung masyadong mababa yung parting yung kaya hanggang sa ngayon ay may tubig pa rin, may water lilies na ayan. At masyadong magiging matibay na rin itong bahay ni Glenn dahil sa umiipit na. Ayan, umiipit na ng poste. At dito sa unahan itong daang project, mas lalong mapoprotektahan yung bahay ni Glenn sa mga bagyo darating. Ano lang naman yung kalaban namin dito ng tubig ba. Pero kung sakaling matatapos na itong project ay kahit may ba wala ang problema, doon na kami pwedeng doon na kami lilipat kasi mas safe na dito.
Sabi nga ng pamangkin ko nung kasagsagan ng bagyo, nung lumipat kami, ay pagkatapos ng bagyo sabi niya, dapat hindi na pala kayo lumipat kasi mas safe pa pala kayo dyan sa bahay nyo kaysa dun sa lipat namin. Kasi dun sa bahay ni Lola ay may parte pang may light materials. Pero yung haligi nun ay matibay kasi yun, may puting yun ng semento. Tsaka yung natatayuan ng haligi ay yung adobe, yung matigas na lupa. Kaya talagang halos hindi gagalaw yung poste nito. Problema lang yung bubong. Yung bubong niya. Yan naman ang update natin mga kuya. Ito sa patuloy na paggawa sa project, sarap ng bahay ni Gwen. Kaya ayun, napakaganda ng araw na to, napakaliwalas, kaya lang may paparating tayong bagong bagyo. Kaya paganda natin yan mga Gwen. Bago na ulit tayo mga Gwen eh. Diyan naman ang update natin ngayon. Pag-abang na lang kung ano yung susunod na mga mangyayari at magbabago dito sa patuloy na paggawa sa project sa harap ng bahay ni Gwen. Ayan, hanggang sa muli. A few moments later. Yes, si Bruno. Yung gabi ay na naman, umaga naman tapos yung tinda. Yung alas 3:30 kaya puyat. Oo, ang bigat sa katawan. Pati si Bruno puyat din kasi kung habang may gising pa sa amin ay gising pa rin siya. Minsan nga hindi na ito natutulog kasi babantay siya. Stock pa naman tayo ng simento. Kaya ganito dyan sa ginagawa nila. Yung mga buhangin, grabat buhangin sa kalsada. Nga po mga Gwen at tapos na yung kanating araw nila Kuya Carpenter at kakaalis lang nila. Ginawa nila ngayon ay yung biga dun sa dito sa maliit na portion na ginagawa. Medyo buting-ting kasi yung paggawa ng ganyan, kaya ayun, inabot sila ng ilang oras. Yung pag-anilyo pa lang ay talagang mabusisi. Yung isa nag-ano ng palambre, pantali sa bakal. Habang sila naman ay papasok itong mga anilyo sa tawag dyan, tapos ipapasok dyan sa bakal. Kompleto na nila sa 1, 2 yung sa grupo, isa pa mamaya, tapos ito na muna siguro paper mo nila.
kagaya ng ginawa nila nung dyan, ay pwede namang pagsabayin yung biga at saka yung yung slab. Isang buhos lang. Ayun ko lang, matanong ko mamaya yung ganun yung gagawin nila. Yan. Medyo tagal talagang gawin pag ganito. Kasi isa-isa nilang tinatali. Tapos silang nakakalagay. Buti hindi pa nila tinatanggal tong corner. Ayan. Tingnan mo po, update natin yun mga gawin. Mamaya ulit Malinig na sa pag dumating sila. Medyo malinis na itong kanal. Wala na halos yung basura. Pero meron pang unti-unti. Hindi na kalkal. Ayan. A few moments later. Gagawin yata, ayan, itik ulit tayo. Tingnan natin kung ano na yung ginagawa nila dun sa taas.